So ang church ko po ay sa Lumban, Laguna, Lumban Reformed Baptist Church. So sa biyaya ng Panginoon, nag-persevere by grace for the past 25 years. Kaya sana maging treasured truths natin ang mga katotohanan ito na amin din pong tinitindigan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So una po muna, ang title ay ano po yung title? Mga hinirang kay Kristo, mabisang tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, ulitin ko po, chosen in Christ, effectually called through the saving gospel. So, napakahalaga po ng katuroang ito. Kasi ito ay nasa banal na kasulatan, yung paghirang ng Diyos. So, sabi ni John Calvin, ito po ang foundation of the true Christian faith. Bagamat galing to kay John Calvin, turo po ito ng banal na kasulatan. Turo ng buong Biblia. Vocabulary ito ng Biblia. Ito ay love expression ng Biblia. Beloved of God, chosen. Kapag minamahal ka ng Panginoon sa mind ng Apostle Paul, ikaw talaga ay pinili niya. Kaya kanya pinili dahil ito ay kapahintulutan, kalooban o niloob ng Diyos. Kasi ang katuruang ito, mababasa natin sa iba-ibang mga aklat ngayon, sa iba-ibang mga platform, kinakalaban ng karamihan. Ang paghirang ng Diyos sa mga makasalanan, katuruang tinatanggihan o minsan misrepresent ng karamihan noon pa man hanggang ngayon. So ano po yung ibig sabihin ng misrepresented? Kilala natin si Pastor Romerick. Pwedeng may nakilala kong kamukha lang ni Pastor pero hindi pala siya. Ikaw ba talaga si Pastor Romerick? Pero nung usapin ko, hindi nga pala siya. Ganon din po yung teaching na ito. Kapag na-misrepresent po yung katuruan na ito, it will hurt the conscience of people, it will hurt the church. Kasi ang doctrine of sovereign election, ito po ay pastoral teaching. Pinasulat ng Panginoon sa Biblia para tatlong tugon lagi. Maging gracious tayo, maging thankful, maging humble. Maging mapagbiyaya, mapagpasalamat, mapagpakumbaba. Yun ang intensyon ng Panginoon. Kaya po, napakaraming verses ng Bible dito, hindi ko na mababanggitin. Kaya chosen text yung Thessalonian Church. Ano po? Tapos, dahil sa wrong, bakit po gano'n ang perception ng mga karamihan? Kasi konektado po dito yung maling pagkaunawa ng mga katangian ng Diyos. Nakakala nila na bakit pipili ang Panginoon? Di ba yun unfair and unjust? Pero hindi nila alam, sa kabuong pagka-Diyos ng Diyos, kabahagi doon ng kanyang pagpili niya, yung pag-ibig niya. Then yung mga pinili niya sa pag-ibig, binigay niya rin yung kanyang buhay sa kanila. Hindi lang basta pinili sila ng walang kondisyon. Those whom He loved in the beloved and He chose, God gave His only begotten Son. Kasi kung hindi po nagbigay ang Diyos, Ama ng Diyos Anak, pwedeng sabihin natin unfair. Pero binigay ng Diyos Ama ang Diyos Anak para tubusin sila at hirangin. Fair po yun. Tapos, yung nature of sin. Nung magkasala si Adan, nagkasala na po tayong lahat. Lahat ay nagkasala, lahat ay mamamatay. Papadaos-dos na tayong lahat sa impyerno kung baga roller coaster. Papabagsak na tayo sa roller coaster na yun. Then, yung nature ng sin, tawag sa teaching ng Reformed theology ay yung total depravity at total inability
wala na po sa atin ang kakayahan ang maligtas. At wala tayo ay, dahil sa epekto ng kasalanan, hindi natin kayang piliin ang Diyos. Kaya yung nature of sin, grabing epekto po ng kasalanan. Inside out, hindi natin talaga kayang lumapit o pumili man sa Diyos. Yun po yung second part. Ano po? At sa likuran nito, denial of original sin. Kasi sinasabi nila, hindi, pwede nating piliin ng Diyos dahil meron tayong nature na kaya nating piliin siya. Pero, sorry po, sa turo ng buong Biblia, na magkasala ang ating mga magulang, ang ating natural inclination ng ating puso, ay piliin ang kasalanan. After the fall, wala na pong free will na kayang piliin ng Diyos ang tao. After the fall of Adam and Eve, yung pagkiling natin ay pagpili ng kasalanan. Yun po yung summary lang ng napakalalim na doctrine na ito. By the way, ang doctrine of sovereign election, ito po ay decree ng God. Ito ay, ano yung decree sa Tagalog? Mamaya ito. Yung pagtatakda ng Diyos, mind ng God ito. Nakita natin, bago pa sa walang hanggan, Diyos bilang omnipotent, omnipresent, omniscient God, mula pa sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, tapos na yung plano ng mundong ito at ang buhay ng bawat tao. Kaya decree po siya. Mind ng God ito. Puso ng Diyos ito. Kung puso't isipan ng Diyos ito, di natin pwedeng questionin. Ako niyo po. Kaya ito yung tinatawag na God's mind and heart, yung teaching ng election and predestination of God's chosen people. Ngayon kung magliligtas siya, yun naman po yung hands of God. Tawag ay God's providence. This is God's gracious hand. Gagawa ang Panginoon ng lahat ng kapamaraan ngayon para yung mga hinirang niya ay maliligtas. Kaya papahayag ng Diyos sa kanila ang Ebanghelyo. Kaya po yung title natin, Hinirang kay Kristo, tinawag na mabisa ng Ebanghelyo. Magkadugtong sila. Hindi pwedeng pinili kay Kristo, hindi pwedeng hindi sila makarinig ng Ebanghelyo. Gagawa ang kamay ng Diyos, yung God's providence, pero dinigri na niya talaga din, liligtas niya yung mga hinirang niya. Kaya God's election is the decree of God, yung the providence of God, yun ng kamay ng Diyos, gagamitin ng kaparaanan niya para tayo maligtas. Ganun lang po kasimple pero ganun kalalim. Nakilala ko po ang Panginoon May 1986 sa college. By God's providence, hindi dapat ako sa Mapua, sa engineering ako makakapasok. Pinagpipray ko talaga sa Kabanatuan, may scholarship doon. Pero by God's providence, hindi ako doon pinasa ng Panginoon. Dinala ako sa Maynila, sa Mapua. Alam niyo pang dahilan kung bakit? May mga nakaibigan ako doon ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Na nung nag-aaral ako doon ko na-discover ang Ebanghelyo. Yun po palang pinakadahilan. Then kung doon ko nakilala ang Panginoon, then through that turning point ng buhay ko, hanggang tawagin ako sa paglilingkod ng Panginoon. Parang niisip ko, hindi kaya yung aksidente lang o nagkataon lang, dahil hindi yun po yung providence of God. Kasi nakapasa ako dun sa school sa Nueva Ecija, hindi ko makikilala ang Panginoon kasi Roman Catholic school yun. Roman Catholic College yun. Pero dito sa Mapua, sa Maynila, nandun po pala ang mga maraming nakaibigan ko mga mananampalataya. Kaya na-share sa akin ang gospel. Parang sa iyo din, kung isipin mo, sino nga bang nag-share sa iyo ng gospel? Ginamit ng Diyos siya sa ibang kaparaanan. And then, narinig mo ang Ebanghelyo, tumugon ka. Tumugon ako.
Then after a while, later ko na lang nalaman, bakit kaya ako tumugon? Pinili pala ako ng Diyos mula pa sa walang hanggan. Ganun po siya kasimple, hindi siya reverse. Pero mamaya, sasagutin natin yung mga iba-ibang mga tanong. Kaya ito pa yung mensahe, pinakamensahe, ang paninindigan ng katuruan ng paghirang ng Diyos kay Kristo at mabisang tinatawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang isang matibay na batayan para sa pagpapatuloy sa pananampalataya ng mga naligtas sa gitna ng mabigat na pagsubok. At ito rin ang kumpiyansa natin makapangyarihan ng Ebanghelyo. Ulitin ko po, kapag naunawaan natin ang katuruan ng paghirang kay Kristo at mabisang tinatawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo, matibay na batayan ito para magpatuloy tayo sa pananampalataya hanggang sa wakas. Magkadugtong po siya. At kahit sa gitna ng pagsubok, magtsatsaga ka, magtitiis ka. Dahil alam mo, tinawag ka ng Panginoon sa kanyang biyaya. Hindi maaalis ang confidence po natin sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tama po, no? Kahit matagal nang nakilala kong Panginoon 1986, di nagbago ang kumpiyansa ko at tiwala ko sa Ebanghelyo. Talagang yun ang mensaheng nagligtas sa akin. Sana sa ibig po. Kasi kung nagbabago yung confidence mo sa gospel, nagko-collapse po yung doctrine of grace and works. Nagsimula ng biyayang naligtas, pero sa ibang grupo, after a while, nagiging pinaghahalo. Grace plus works. Sa atin hindi. Salvation is all of God, all of Christ, all of grace. Mamaya malalaman natin. Bakit Thessalonica? Significant kung po pinili ang text na ito, kasi tingnan niyo po yung binasa kanina, binanggit ng word na chosen. 2 Thessalonians chapter 2. Tingnan natin kung teksto ng 2 Thessalonians. Nabuo po ang iglesia ng 3 Sundays, 3 Sabbaths, yung church ng Thessalonians. Kaya nasa mapa natin yung second missionary journey ni Apostle Paul. Ano po? Tingnan nyo 2 Thessalonians 2:13. We ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you. So, key po yun. Nagpapasalamat kami lagi sa inyo mga kapatid sa Panginoon dahil kayo ay minamahal ng Diyos dahil pinili niya kayo. Kaya ang doctrine of election ay beloved expression of God to His people. Kung hinirang ka, pagmamahal. Period. Hindi ka hinirang dahil nakita ng Panginoon na dahil sasampalataya kung magiging mabuti kang Kristiyano, hindi po. Bago pa sa walang hanggan, wala ka pa. Pinili niya na po ang mga hinirang niya. Because of His sovereign will and love. Ganun po siya kahalaga. Bakit Thessalonica? Kasi mga bagong naligtas sila ng biyaya sa gitna ng matinding pag-uusig dahil sa Ebanghelyo at laganap din ng maling katuruan patungkol sa ikalawang pagbabalik ni Kristo Jesus. Sorry, maliping na isulat ko. Nabuo po yung church ng 3 Sabbaths, 3 Sundays. Hindi, no? 3 Sabbaths lang, 3 weeks. Tumatakbo si Apostle Paul, inahabol siya ng mga kalabang Hudyo, galing siya sa Derbe, Lystra, Iconium, Antioquia, Troas. Tapos sa Pilipos, nalaman sa Pilipos, yung nilati ko siya doon, kinulong. Tapos sino kasama niya doon? Paul and Silas.
Nakatanikala sila, gabi, umaawit sila sa Panginoon, biglang nag-earthquake, nawasak yung pulong bilangguan, nakalaya sila. Sasaksakan niya ng Philippine jailer ng sarili niya dahil nakatakas sila eh. Sabi pa, luwag, buhay kami. Anong tanong ng Philippine jailer? Anong aking gagawin para maligtas? Sumampalataya lang kayo sa Panginoon, maliligtas kayo. Gawa 16:31. Nabuo yung Philippine Church. Naku niyo po, tsaka yung bata na nagmimilagro, na naligtas din. Then si Lydia, then buhat doon pupunta siya lang Thessalonica, tumatakbo, duguan at sugatan, kahit duguan at sugutan siya, maraming nararamdaman, sinyer niya yung gospel sa sinagoga for 3 Sundays. Nabuo yung Diyos. Wow. Ganito, ano po? Samantalang si Ephesians, gano'n siya katagal doon? 2.5 years. Sa Thessalonians, 3 Sabbaths. 3 weeks. Kaya depende talaga sa lugar na nandun yung receptive heart. Hindi natin hawak. Kaya pwedeng sa lugar ninyo ay mabunga, minsan sa ibang lugar ay hindi mabunga. Ba't sa amin ang hirap-hirap, ilang taon na, ilang pang converts. Kaya hindi tayo pwedeng magkumparahan. Naku niyo po, hindi kasi padamihan ito ng miyembro eh. Kung sa kandali ng Panginoon, pag-minister ka ng nandun tayo ng faithful, liligtas ng Diyos ang mga inigrang niya. Hindi natin pwedeng, 3 years ka lang dito, dapat mega church ka na, hindi po pwede. Hindi natin hawak. Adoniram Judson sa Burma, kailan yung first convert niya? After 7 years. Doon pa lang nagkaroon ng first converts. Anong kapalit? Namatay na asawa, namatay na 2 anak, halos masiraan ng ulo si Adoniram Judson. Pero after 7 years, first convert sa Burma. Then, siya po ang pioneer ng Baptist Church sa Burma. Then, siya yung nag-translate ng first Burmese Bible from English to Burmese. Hanggang ngayon, buhay daw po yung Bible na yun. From Adoniram Judson. Kaya, kapag naunawaan po natin to, na may encourage tayo, hindi tayo magkukumpara sa bawat gawain. Kasi kanya-kanyang gracious providence ng Diyos. Diktirin ng Diyos ang paghirang, kanyang isip, ang kanyang kamay, yung kanyang God's providence, pagliligtas. God's decree ang paghirang, God's providence ang kanyang kamay sa pagliligtas. Ganun po siya kaganda. Then sisingit ko, umalis sila tumatakbo kasi papatayin siya ng mga pag-uusik. Tinakas si Paul sa gabi. Then pupunta siya sa Berea. Yung popular na verse sa Berea, ano yun, Acts 17:11, ang mga taga-Berean ay mas masipag, more noble, masipag mag-aral ng Bible. Kaya napalakas ng loob si Paul. Kumbaga encouragement yung Thessalonians and Berean, itong dalawa. Itong mga church na dinaanan niya, ako, puro hirap at masakit. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Lalo, pagpupunta siya ng Corinth. May Corinth dito eh. Corinth. Sakit, pinakamasakit ang ulo niya dito. Yung iglesia ng Corinth. Naku niyo po. Kaya si Apostle Paul ay Apostle to the Gentiles, matandang binata. Hindi pleasing on personality. Pero kapag nangaral nagsalita ng salita ng Diyos, nandun ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya pwede pong maglingkod ng single. Be imaginative. Kung sipin niyo pong kasama niya at mga anak niya, tumatakbo, hinahabol ng kamatayan. Ako po, kawawa naman ng family niya. Magsasuffer sila. Kaya tinawag siyang single for life. Naku niyo po. Then napagtiisan niyang lahat. 2 Timothy 2:10, alang-alang sa Ebanghelyo para sa mga hinirang. 2 Timothy 2:10. Kaya challenge mo siya sa akin. Di naman tayo nahabol ng kamatayan ngayon. Ang inihiling lang ng Panginoon po ay maging
faithful preacher tayo ng kanyang mga salita. Then parte po itong hard teaching na ito na doctrine of sovereign election. 100,000 ang population sa Thessalonians. Then center of trade ito. Sinasamba nila ang iba-ibang mga Diyos-Diyosan doon. And then, ang mga tao ay mahalang kanilang kalayaan. Kasi ang Thessalonica ay malayang lugar na hindi sakop, hindi sinisikil ng Roman Empire. Kaya ang mga tao doon, pinipreserve nila yung freedom nila. Kadugtong na doon yung riches nila. Pero ang may kondisyon, sasambahin lang nila si Caesar. Kasi sino si Caesar sa buong Roman Empire? Caesar is God. Kapag kinalaban mo yon, kinalaban mo ang Roman Empire. Nung mga araw ng Apostol Pablo doon, may mga na-convert. Di sinabi kong ilang bilang. Sipin niyo po, 100,000 yung population, center of economy, boom, biglang may naligtas ang Panginoon. Bakit? Chosen in God, beloved. Hindi po, no? Chosen of God, beloved. Beloved of God, chosen by God. Kaya kung isipin natin, ang dami-dami pero ilan lang. Doon nagsimula ang iglesia sa Thessalonica. Then, nung nasa Corinth na siya, iniwan niya sa Timothy sandali, nasa Corinth, pinasunod niya si Timothy, binalita yung nangyari. Kasi sinulat po kagad yung 2 Thessalonians after 6 months. 3 to 6 months, sinulat yung 2 Thessalonians. Kasi dumadanas ng matinding pag-uusig ang mga bagong Kristiyano. Bagong Kristiyanong matinding pag-uusig. Kaya mababasa po natin, maintindihan na natin ngayon 1 Thessalonians chapter 1, verse 4 and 5. Tingnan niyo po. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you, because our gospel to you came to you not only in word, in power and the Holy Spirit, with full conviction. You know what kind of men we were among you, to become you for sake. And you received the gospel with much affliction. Kaya gaya ni Paul, na nangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng matinding pagsubok, tinanggap din po nilang Ebanghelyo sa matinding pagsubok. Parang botno, yung nag-share sa kanila ng gospel galing sa matinding pagdurusa, sila din natatanggap ng Ebanghelyo, dadanas ng matinding pagdurusa. Kaya hindi tayo prosperity gospel. Handa nating tanggapin ang Ebanghelyo kahit anong hirap at pasakit ang pagdadaanan natin kung loloobin ng Panginoon. Kaya ang ganda ng gandang Thessalonians, kaya favorite book sana nating basa-basahin. Kaya 1 Thessalonians 1, model church sila. Ginaya nila si Apostle Paul. Kumalat sa buong Macedonia ang patutuo nila. Kaya sabi ni Paul, hindi na ako kailangang mag-mission pa sa iba. Umaalingaw ang inyong patutuo, yung Ebanghelyo kumalat sa inyo. Ang ganda ng testimony ninyo, mga kapatid. Lumaghanap ang Ebanghelyo sa Macedonia. Napaka-faithful nyo sa gitna ng pagsubok. Napakatatag nyo. Napakatapat nyo. 3 weeks lang po yung Diyos. Sana ganun. Hindi po lang ganun eh. Sana ganun. Hindi lang ganun eh. Kanya-kanya talagang leading ng God. Kaya pinili sila. Kaya yung unang point sa aking pag-aaral, mga hinirang kay Kristo, mabisang tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Una, kasi verse 13, pinapahayag ng Diyos, meron na siyang pinili mula pa sa walang hanggan. 2 Thessalonians 2 verse 13. So, hard truths ito ng Bible. Di po natin sinasabing madaling intindihin. Kasi, sabi ni J.I. Packer, antinomy ito. Parehong truth na hindi pwedeng pagsalbungin. Yung doctrine of God's sovereignty
in election at saka human responsibility. Antinomy sabi ni J.I. Packer. Kaya kung may book kayong ganito, maganda pong teaching siya, God's sovereignty, sovereign evangelism and the sovereignty of God, both truth siya. Huwag mo silang pagsabungin. Ang Diyos mula pa sa walang hanggang nanghirang na, pero sa kabilang banda, responsibility ng tao na may pahayag, marinig niya ang Ebanghelyo. Ang word po ay antinomy. Word siya na both truths na dinideclare ng Bible, hindi pwedeng pagsabungin, pag-awayin. Kaya sabi ni Spurgeon, I will not make enemies to both friends. Yung God's sovereignty and human responsibility, lalo yung pag-ebanghelyo. Na-miss ko, sorry. Bago pa magpunta si Thessalonians sa Macedonia, Acts 16 verse 9, na naginip siya, come up here, help me. Hindi dapat siya pupunta sa Macedonia. Mag-iiba siya ng lugar. Di ba may Galacia dito? Parang pag-turn siya muna dito. Sabi ng Panginoon muna, punta ka sa Macedonia. Meron akong hinirang doon. Acts chapter 16 verse 9. Kaya dumiretso siya ng Thessalonica. Dinirect siya ng Holy Spirit doon. Kasi may hinirang ang Diyos doon. Ganun po siya katindi. Ginagabay niya ang kanyang mga lingkod. Pero syempre, noong hindi pa sarado ang canon, ngayon sarado ng Bible, di na pwedeng magsalita ang Panginoon direkta sa atin kung saan tayo dadalhin. Sa atin ngayon ay merong gagamitin natin yung God's guidance of wisdom kung saan tayo magmi-mission at syempre sa guidance ng ating mga local church pastor elders. Ganun po siyang ganda. Ano ang election? J.I. Packer. So kung may book kayong Knowing God, napakaganda nun. Then iba pang mga book ni J.I. Packer, Treasure Truths po ito. Anong sinasabi niya sa election? So Englishin ko muna, then tatagalogin natin para sa mga magagaling sa English, biro lang. Tinatagalog ko po talaga sa church namin. Kapag may teaching na mahirap, kasi pagbaba ko sa pulpit, tatatanay ng mga member na hindi masyadong maalam sa English, Pastor, tagalogin mo nga ulit yung tinuro mo kanina. Kaya natutunan ko po, kapag in-English ko sa taas, tinatagalog ko na rin agad. So added yun, hindi ka na magdo-double work. Ano po? Ano ang divine election, divine choice, sabi ni J.I. Packer? An expression of free and sovereign grace, for it is unconstrained and unconditional, not merited by anything in those who are its subject. God owes no mercy of any kind to sinners, no sense of entitlement, only condemnation. So it is a wonder and a matter of endless praise that He should choose to save any of us, and doubtly so when His choice involved the giving of His own Son. Sinabi ko po kanina, to suffer as sin bearer for God's elect. J.I. Packer, Concise Theology. Tagalog, ang paghirang ng Diyos ay pananalita ng Diyos na ito ay libre at ayon sa kanyang kapamahalaang biyaya. Namili ang Diyos dahil gusto niya, dahil ito ay kanyang kapamahalaang biyaya. Hindi ito, wala itong kondisyon, hindi ito nakokontrol, nakoconstrain, hindi ito napipilit. Kasi omnipotent, omniscient, omnipresent God, Almighty, eternal, self-sufficient God, siya ang may kapamahalan sa lahat. Alam na niya ang mangyayari kahapon, ngayon at bukas. Sa mind niya, yung decree niya, pumili na siya. Yung mga pinili niya sa kanyang providensya, gagawa, kikilos ng kamay niya, His providence, para iligtas na po sila sa takdang panahon. Tapos, not merited. Ano yung merit? Hindi depende sa ating gawa o gagawin mo pa. Kaya Ephesians 2:18, nice, by grace you have been saved through faith, not of works, so that no one
may boast. Kasi kung pinili tayo ng Panginoon dahil nakita niya sa future sasampalataya at magiging mabuti kang tao, di good works pa rin. Hindi. Pumili siya sa mga taong hindi kayang makagawa ng mabuti. Doctrine pa natin, total depravity at total inability. Pumili siya sa mga patay sa spirito at walang kakayaang iligtas ang sarili na kahit sa unang akbang. Tapos, not merited by anything in those who are its subjects. Kaya kahit maging mananampalataya na po tayo ngayon, wala tayong pwedeng gagawin para sukat na ipagyabang sa Diyos. Pero sabi din ni Martin Luther Balance, faith that is not alone. Kapag tunay na sumampalataya, magbubunga ng mabuting gawa. Saan galing mabuting gawa? Yun ang Ephesians 2:10. Inihanda pa rin ng Diyos yung mga mabubuting gawa na gagawin natin. Gawa pa rin po ng Diyos. Tapos, God kasi, tunay na Diyos, owes no mercy of any kind to sinners. Walang utang na loob ang Diyos, nakahabagan tayo sa ating lahat ng mga makasalanan. Kasi, lahat tayo ay nagkasala. Papadaos na tayo sa impyerno. Tapos ang Panginoon, sa kanyang habaga tao, kukuha siya. Pipili siya ng mga taong liligtas siya to display His own glory. Wala po, okay lang? To display His own glory. Kaya no sense of entitlement. Di ba entitlement? Yun ang uso ngayon. Posisyon. Dapat mo akong iligtas, Panginoon, kasi ako ay... Wala pong ganun. Ang contribution natin sa ating kaligtasan, kasalanan. Lahat galing sa Diyos. Mercy, grace, and unconditional love. Kaya precious ang truth na ito. Kaya sabi ni R.C. Sproul Sr. nung buhay pa, ang problem ko, sabi niya, ay why God did not choose all. Problem ni R.C. Sproul Sr. sabi niya, why did God choose me? Bakit ako pinili na isang napakasamang tao? Pwede mang piliin niya yung kapatid ko, yung kaibigan ko. Ba't akong pinili niya? Naku niyo po, kaya ang ganda ng thought na to. Tapos, deserve natin ay condemnation. Kaya ang doctrine of election ay wonder, matter of endless praise, gratitude, humility, teachability. Then after, alam na natin, pastor na natin, patuloy po, magiging grateful tayo, thankful tayo, worshipful tayo. Kahit na yung naglilingkod na tayo. No sense of entitlement. Tapos, binigay kasi ng Diyos Ama ang Diyos Anak para maging tagapanagot, tagapagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya precise siya. Short statement siya, nandun na yung pinakanilalaman. Ako niyo po, kung namnamin natin ito, pag bulay-bulayan natin ang truth na ito na yung pinakanilalaman ng ating lesson. Itong truth from J.I. Packer. Then, nasa Confession of Faith, mamaya babasahin ko po ito, yung God's Decree, chapter 3, paragraph 5, 6, and 7. Nasa mind ng God, bago pa sa walang hanggan, namili na siya. Namili na siya. Kaya, ito po yung punto at hamon. Balikan natin ang Biblia kung anong kalagayan ng tao after Genesis 3. Kung ano ang kalikasan ng kasalanan at katangian ng Diyos. Doon po lamang natin maunawaan ang backdrop ng pangangailangan ng pagpili ng Diyos. Kaya sabi ni Apostle Peter, 2 Peter 1:10, pakasiguraduhin mo nawa ang iyong pagkahirang ng Diyos. Dahil ito ang magdadala sa atin sa katatagan sa buhay pananampalataya. Kasi tatlo ang appearance ng salvation,
Ito na yung pinaka-doctrine behind ng election. So galing po ito kay John Murray, kay John Frame, hindi po sa akin original. Dinrawing ko siya para madaling maunawaan. Kasi bilang engineer dati, kapag hindi ko maunawaan, dinodrawing ko. Kapag na-drawing ko na, na-illustrate ko na, naintindihan ko. Di ba? Picture is 1,000 words. Kaya yung mga painting talaga, kaloob sila sa kasaysayan. Yung mga great painter, kasi a picture depicts 1,000 words. Kaya kapag magtuturo ka, tayo mismo hindi ko maintindihan, huwag muna, aaral pa, simplihan pa. Kasi kapag hindi ko maintindihan, tuturo ko sa mga miyembro, paano yung mababang kaisipan ng mga miyembro, lalong di maintindihan. Dapat, paaralan ko pang mabuti. Kapag na-drawing ko na, naintindihan ko na, maunawa ng pinaka-simple-minded na member po natin. Ganun po siya kaganda. Kaya, let us preach with simplicity, clarity, brevity, dependency. Kapag nangaral tayo, hindi kailangan po ng mga miyembro ng komplikadong, malalalim na salita. Dapat, pag bitaw natin, intindi kagad nila. Ito yung encouragement po for many years teaching and preaching. Kasi number one audience natin ay ang Diyos. Hindi tayo man pleaser. Ang Diyos ang number one audience natin. Kaya pinagbubuti natin ang pag-share, pagtuturo. Para pagbaba ko sa platform o pulpit na to, deep inside my heart, binigay ko yung pinaka-simple at maliwanag na katotohanan na pinabuhay ko din na isang pamuhay ng mga kapatiran. Kaya hindi po tayo, ano yun? Sabi nila, hell and fire and brimstone preacher. Yung nag-aapoy daw na preacher, hindi po totoo yun. Kasi kapag nag-aapoy ka na preacher, nananakot lang po tayo. Hindi tayo mananakot. Hindi tayo ganon. Tayo ay nag-minister to shepherd, to teach God's flock with the Word of God. Para pag baba ko sa pulpit, kahit di nila maalala ang pangalan ko, John Calvin, after you have preached binomor, sana maalala nila ang Word of God. Encouragement po yung aking natutunan sa many. Tama po. Then encouragement na kapag naituro natin ang Word of God, bahala ang Panginoon, gagawa siya sa kanyang mga tinawag. Doon applicable yung Isaiah 55 verse 11. Hindi babalik ang kanyang salita ng walang kabuluhan. Kasi pinuro mo ng tapat ang authoritative intent ng Word of God. Ganun po siya. So, tatlong appearance ng Diyos sa kaligtasan. Gawa pala ng ang kaligtasan ng Trinidad na Diyos. Diyos Ama, Anak, Espiritu. Tapos, ang Diyos ay nagplano in eternity past. Ang Diyos ay nag-accomplish ng kanyang kaligtasan. Accomplished in Calvary's cross. Tapos, ang Diyos ay nag-apply ng kaligtasan sa personal life of God's chosen people. Kaya salvation planned, salvation accomplished, salvation applied. Dali po tindihan, no? Kaligtasang pinlano ng Diyos na Trinidad mula pa sa walang hanggan, napangyari sa krus ng Kalbaryo, naging mabisa sa tulong ng Espiritu sa buhay ng kanyang mga hinirang. Salvation planned, accomplished, applied. Ganon po siya katindi. Kasi kung hindi siya ganito, nasa kamay natin ang pagliligtas ng mga tao. Sorry, hindi po. Nasa kamay ng Trinidad na Diyos. At ang pagpili ng Ama, yun ang ating topic. Decree man yun ito, nagplano ng Ama. Kaya Ephesians 1:3-14. Purihin natin ang Diyos Ama ng Panginoon sa Kristo na naghirang sa atin mula pa sa walang hanggan dahil sa pag-ibig. Kay Apostle Paul, at tawag ay covenant plan of redemption, covenants of grace. Yung pagpilit paghirang niya ay plano na po ng Diyos sa kanyang mind, sa kanyang heart. Kapag pinlano ng Diyos, He will bring it to pass. Tutuparin niya.
Walang pwedeng makasira nito. Nakuha niyo po? Kaya pagbagsak sa Genesis 3:15, nandun na yung plano. Maglalaban ng binhi ng ahas, binhi ng babae. Perpetual enmity. Pero ano sabi ng Panginoon? Dudurugin ng binhi ng ahas, ay itutuklawin ng binhi ng ahas yung sako ng binhi ng lalaki. Pero ang gagawin ng binhi ng lalaki? Dudurugin ng ulo ng ahas. Yun ang first gospel. Genesis 3:15, natupad sa Calvary's cross. Kaya doon sa krus, tutuparin na ng Panginoong Kristo ang ating pagtutubos. Kaya akala ni Satanas panalo siya. Napatay niya ang Panginoong Hesus. After 3 days ay nabuhay siya mag-uli. Nabulog ang ulo ng ahas. Then nag-resurrect siya. Resurrection, ascension, and session na now. Nasaan ang Panginoong Kristo? Nakaupo sa kanan ng trono ng Ama. Pero nabasa niyo po ba yung nabuhay ang mga patay na Kristiyano nung nabuhay ng muli si Kristo Jesus? Sample sila ng resurrection. Sisingit ko po yung Matthew 27, 51, 52. Kaya totoo ang ating katubusan. Nabasa niyo po ba yung great text na yon? Matthew 27, 51 and 52. Nabasa ni Brother AC. Matthew 27, 51 and 52. to 53. Sige, pakibasa. 27, 51, 52, 51 to 53. hanggang 53. Okay. 53, sige. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. 52. Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon. 53. At paglabas nila sa libingan, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay pumasok sila sa banal na lungsod at nagpakita sa marami. So, nung muling nabuhay ang Panginoong Kristo ay merong mga believers doon sa Jerusalem. Nabuksan ang mga libingan, bumangon, naglakad sa lungsod. Sila yung sample of foretaste of the resurrection of the body. Dito lang mababasa ito. Ni-record ni Matthew. Nakuha niyo pa, ibig sabihin ay totoo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Then syempre, namatay din naman sila. Kasi wala pang second coming, doon ang ating fulfillment, ang ating glorified body and soul. Ibig sabihin, nung mag-resurrect ang Panginoong Kristo, merong mga sample ng mga Kristiyanong nabuhay na muli, nakita ng mga mananampalataya nung first century, then pinatunay, totoong makapangyarihan ang Ebanghelyo. Kaya sabi ng mga commentator dito na sila yung sample of a foretaste of the heavenly glory. Nandito, yung muling nabuhay ang mga naunang namatay na Kristiyano. Ganun po siya kaganda. Kaya a great blessing po ito. Kaya encouragement po ito. Tapos, yung kaligtasang pinlano ng Ama, paghirang, pagpili, tinupad ng anak sa kamatayan niya sa krus, ngayon ay i-apply sa ating mga hinirang niya ng personal sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Nako niyo po? Kaya, ang amang naghirang na tinubos ng anak, i-apply ng Espiritu Santo sa puso nila ang pagliligtas ng Ama. Kaya, gagamitin ng Diyos ang kamay niya. Lalapit niyang Ebanghelyo sa mga pinili niya. Yung iniisip niyang paghirang niya sa mga taong ito, gagamitin niya ang kamay niya, yung God's providence, para maligtas yung mga pinili niya. Kasi nung makapagliligtas sa mga patay sa Espiritu, marinig nila ang Ebanghelyo na magbubuhay sa kanilang kaluluwa. Kaya sa Gawa 16:11-14, sa Women's Bible Study sa Pilipos,
Nag-share si Apostle Paul sa Women's Bible Study. Mga 10-20 mga kababaihan yon. Sabi Acts 16:11-14, na habang nangangaral si Apostol Pablo, binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia upang sumampalataya siya. Naligtas siya. Ako niyo po, may 20 yung mga Women's Bible Study dumadalo. Ba't si Lydia lang? Ito na po yung takdang oras. Kasi gawa 13:48, pinili ang mga hintil na ililigtas niya bago pa, mula pa sa walang hanggan. Naligtas si Lydia. Naku po, ganun siya kaganda. Kaya ang pagliligtas niya ay gawa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Then mamaya na po yung order of salvation. No? Yun po yung mahalagang punto. Kaya a great doctrine po ito. Hindi matatawaran na sa Bible. Ba't inaayawan ng karamihan? Siguro po, iba-ibang dahilan, pero sana basahin lang ng humble and teachable and a gracious heart ang mga banal na kasulatan. Unti-unti maunawaan mo din po talaga. Kasi nung first time na marinig ko din po ang doctrine election, nilabanan ko. Sabi ko, unfair, unjust. Hindi dapat. Pero hindi po siya unfair and unjust. Kundi, si kay Adan, pumili na tayo, papadaos tayo sa kasalanan, karapatan ng Diyos na magligtas bilang Diyos ng mahabagin, Diyos ng pag-ibig. Tsaka kung di man siya maghirang pumili, makatarungan pa rin siya. Pero pinili ng Diyos na maghirang pinili dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya, what a great God, what a great Savior. Ganun po siya kaganda. Kaya, every time we minister, we share the Word of God, we proclaim the Gospel, isipin natin, kinahabag mga makasalanan tayong kinahabagan. Itong mga mini-ministerian kay mga taong kinahabagan din ng Panginoon. Kaya wala akong karapatang kastiguin sila o gawan ng masamang turuan, ng maling katuruan. Kundi share ko lang yung katotohanan ng Biblia ng may pag-ibig. Kasi we love Him because He first loved us. Tayo ngayon na naglilingkod, nag-share ng gospel, ina-express din natin ang pag-ibig sa mga miyembro. Life transforming po yun. Kasi mayroong portion ng ministry ko din na minsan mayroong time na di magkasundo, di mo kakasundo yung mga kapatid. Minsan, nagsasama mo sa preaching mo. Yung galit mo, nagagalit ka din. Pero hindi pala tama. Dapat babalik ka sa gospel. Babalik tayo sa doctrine of sovereign election. Makasalanan ako, pinili akong papunta ako ng impyerno, kinahabagan ako. Tinawag pa ako ngayon na magministeryo. Then gamitin ko yon para sa pag-ibig sa kapatiran. Then finally, matapos na po, ano ang fruit ng mga pinili ng Diyos? Paano mo alam na pinili ka? Sinabi po ni Apostol Pablo yung sagot. 2 Thessalonians 2:14-17. Sa pagtatapos, paano mo alam na pinili tayo ng Diyos? Sasagutin po ng Apostle Paul, verse 14. Sabi niya, to this He called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Talaga, tatawagin ka niya sa buhay mo, sasampalataya ka sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo hanggang makarating ka sa kaluwalhatian. Called you through the gospel. Kaya mamaya po yung order of salvation. Tapos, so then brothers, stand firm. Paano mo alam na tinawag ka? Magpapakatatag ka sa pananampalataya hanggang wakas. Sa tulong niya. Ganun po siya kahalaga. Tapos, stand firm and hold on to the tradition. Hindi po ito yung tradisyon na nakagisa natin. Ito yung mga katuroang
Laganap na nung time na ito, nagturo ng mga propeta, lalo ng mga apostol, na authoritative word of God. Ako niyo po, hindi siya yung tradisyon na nakagisnan natin ngayon. Kasi sa Roman Catholic Church tradition, hindi po yun. Ito yung authoritative na katuruan, na laganap, na parang nagiging traditional belief na ito ng Christian Church. Tapos, by spoken word or by our letter. Kaya, punto, perseverance of the saints is God's initial condition for our final salvation. True saints persevere because their election is sure, truly loved by God. Kaya kung pinili ka, magpupursige ka. Magpupursige po tayo sa pananampalataya hanggang sa wakas. Ebidensya yon na talagang pinili niya ako. Hindi salvation by works. Hindi ka titiklop o tatalikod. Habang pinadadalan tayo ng bagyo't baha ng buhay, natibay natatag ang ating pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang sundalong nasusugatan ay lalong tumatapang. Ganun po tayo. Kaya, Matthew 24:12 and 13, ang mananatiling tapat sa pananampalataya hanggang wakas ay siyang tunay na ligtas. Yun po yung turo ng Biblia. Tapos, pangalawa, total dependence sa Diyos sa kanyang God's providential care. Kaya prayer po itong verse 16 to 17. May our Lord Himself and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace, comfort your hearts and establish them in every good word and work. Kasi po, kapag pinili na niya tayo sa kanyang biyaya, kahabagan ng pag-ibig, nandun ang promise niya po yung God's providential care. Parang inilagay ka na niya sa kamay ng Panginoon, may pag-iingat ka niya, iniingatan ka niya. Yung nanay na pag ginagawa sa bagong silang na baby, hinehele-hele niya, inaawitan niya, hanggang makatulog yung baby. Bagong Kristiyano tayo, minsan gano'n, hinehele-hele pa tayo ng Panginoon. Pag lumalaki-laki ng konti, medyo binibitawan na ng Panginoon, pinapadala na ng mga pagsubok para yung baby ay magiging, First John, anong stages of Christian life? Young men, baby, young men, men, fathers. Kaya may degree of spiritual growth po tayo. Hindi lang nanatiling baby. Tama po, no? Ako, after 5 years, John 3:16 lang alam. After 10 years, John 3:16 pa rin ang alam. Ilang taon na po, 20 years na, John 3:16 pa rin ang alam. Hindi naman po masama ang John 3:16, pero dapat lumalago. From baby, young men, matured men, fathers in the faith. Dahil nandun yung God's providential care. Kaya upon conversion, ang mga hinirang ay panananahanan ng Espiritu. Magkakaroon tayo araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa Kanyang salita, at natututo po tayong dumipende sa Diyos at magpagabay sa Kanyang pag-iingat. Salamat sa Panginoon. Hard-earned lesson ko din po ito. Kasi habang tumatagal na Kristiyano ay pwedeng yung iba nagiging sobrang tiwala at bilib sa sarili. Wag po. Lalo kapag naging tagapaglingkod na tayo. As we grow in age and in faith, mga kapatid kay Kristo Jesus, 100% totally dependent pa rin tayo sa Diyos. Kaya may kanta na leaning on Jesus, ano yung kadugtong? Leaning on the everlasting arms. Nakasandal pa rin tayo sa kamay ng ating Diyos. Ganun po siya. Kaya bahagi po ba ito ng ating buhay ngayon bilang mga hinirang ng Diyos? Itong total dependence on God's providential care, habitual life of prayerfulness. Kaya habang tumatanda tayong Kristiyano ay madasalin po ba talaga tayo
Sa hirap ng buhay at ministeryo, ano ba sagot? Opo. Tapos yung kanina, yung total steadfastness in the Christian faith by grace. Nagpapakatatag pa rin sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo titiklop kahit dadang tayo ng bagyo at baha ng buhay. Kasi tayo ay hinirang mula pa sa walang hanggan at tinawag ka pang maging pastor at guro. Double blessing. Kaya greater accountability po sa atin. Kaya wag isipin na maging guro, mabigat ang hatol. Santiago 3:1. Kaya pagbutihan po natin, kaya habang tumatanda tayo sa edad, sa pananampalataya, sa paglilingkod, mas nagiging Christ-like po sana nawa tayo. Pagtatapos, ano po ngayon, sabi ni J.I. Packer, bakit binigay yung doctrine of election? Patapos na po tayo, pastoral doctrine siya. Para gabayan ng mga anak na maging tapat sa paglilingkod. Shepherd to his sheep. Pangalawa, ito din po ay family secret of God's children. Sikreto natin ito. Kasi hindi ito alam ng mga taga-mundo. Pero kapag alam mo na to, o nga no, ba't ako naging Kristiyano ngayon? Ba't hindi mga kapatid ko na mas mababait pa at mas reliyoso sa akin? Dahil kinahabagan lang ako. Dahil sa kanyang pag-ibig sa akin. Then ikatlo, part and parcel po ito mamayang konti ng Trinitarian plan of God's redemption to save His chosen people. Then it is known by its fruit. The more fruit of the Holy Spirit, fruit of godliness, the surer of our sovereign election. Kaya sana na-encourage po tayo. Ano po kaya ang mga bunga ng mga tunay na hinirang ng Diyos? Pwede nating pag-usapan ito o discuss. Pero higit sa lahat, nakikita po ba natin na instrumento tayo, ang iglesia ng bawat naligtas ng biyaya, na magkaroon po nawa tayo ng compassionate heart for the lost at courage to share the gospel as God gives us the opportunity. Kasi sabi ni Paul, I endure all things for the sake of God's elect. 2 Timothy chapter 2 verse 10. Si Count von Zinzendorf, 17th century, time po na wala pang missionary sa buong daigdig, Moravian brethren sila, may nakita lang siya ng picture kung saang tribo yun o baryo yun. Nakita niya yung picture na yun, parang totoo daw ang Panginoong Jesucristo nakapako sa krus na parang totoong picture ng Bible. May nakalagay sa ilalim, I have done this for you, what have you done for me? Pumasok sa puso ng Count von Zinzendorf. Nangusap sa kanya. Kasi napakayaman niya by this time. Sa European siya, British siya. Napaka-influensya niya. Mananampalataya siya. Doon nagsimula po ang first modern missionary endeavor. Sa pamamagitan ni Count von Zinzendorf, sila yung mga unang nagpakalat ng mga missionary sa iba-ibang parte ng buong mundo. Tugon ito sa Ebanghelyo. Naku po natin, kaya paano mong alam na pinili ka at hinirang? Nakikita po ang mga bunga nito. Sana sa atin din. And then, maraming theological question ng doctrine of election, babalik lang po tayo sa Bible. Then let the Word of God speak to us. Salamat po sa oportunidad na ma-share ang teaching dito. Bagamat mahirap siyang nakupo nyo, pwede siyang i-preach ng intellectual, pero binaba natin para sana may pasa din natin sa iba. Kasi dalawang hard teaching ng Bible, doctrine of hell, mahirap ituro. Pangalawa to, doctrine of sovereign election. Salamat po sa bagang ito sa presensya.